Magandang gabi sa ating lahat. So, pumunta lang ako dito sa aking munting bodega. Okay, so, ayan. So, ito po yung ating gamit na ginagamit sa treasure hunting. Okay, so, yung gusto magpa-scan, pwede tayong mag-scan po. At pag-usapan lang po natin kung anong gagawin. Okay, so, anong kasunduan. So, may kasunduan po. So, kailangan may kasunduan. So, ayan po. So, pakicontact na lang po si OG Chris o saka yung number. Okay, kung sino pong gustong magpa-scan. Okay po. So, yan. So, ating isa-isahin. Sa bodega ko, meron din ito. Nasa Bible po yan. Okay, so, yan. At, ito nga ay ang metal detector. Ito yung pinanglulocate natin sa mga mababaw lang. Okay, so merong sobrang babaw, merong isang medyo malalim ng konti. Ginagamit po natin yan. So yan. So depende po yan sa kayang abutin po ito ng 6 meters. Depende po yan sa laki ng deposito or metal. Okay, so yan po pang lang yan, mga rack enclosed yung isa. So ba yan, familiar dyan eh. Okay, so yan. So yan ating ginagamit na metal detector. So ang pinaka-importante dito talaga dito ay alam natin po yung advantage at saka disadvantages ng lahat ng mga ginagamit po natin para talagang tama yung paggamit natin ng mga equipment natin sa treasure hunting. So hindi po tayo basta-basta gamit lang ng gamit na hindi natin nakikilala yung ating mga equipment sa treasure hunting. So ayan. So yan po yung ating metal detector. So ginagamit po yan sa pangkalahatan na kasama na po yung bomba. Pwede i-detect dyan. Okay, so ayan. And then ito, meron po tayo ritong compass. So ito po yung ating ginagamit po ito sa pag-decode, okay, pagre-remap ng area. Okay, so yan, ito yung ginagamit po natin. So pwede nating i-remap, i-decode at magbasa ng mga marka. Okay, so gagamitin po natin ang compass na yan. So meron po tayo dito isa rin dito yung ating ginagamit na manual, ginagamit kong manual scanning. So ito po yun. So first time ko itong ipapakita. Ito yung ating ginawa. Okay, so ito yung manual scanning na ginagamit natin. So ito mga mga button, mga switches. Ayan. For calibration po yan. Para ma-detect natin ng maayos yung ating gustong i-detect at mas accurate po siya. So kailangan tama ang calibration. Okay? At yan, ito po yung ginagamit po natin. So naka-program lang ito, ay pinaka-main na naka-program dito. Pero pwede kong baguhin. Depende po sa akin. Okay, so ayan, meron naka-program dito na gold, decoy, tunnel, silver at saka diamond. So yan po yung kayang i-detect nito. Pero pwede ko nga, sabi ko pwede ko siyang kung may gusto kong i-detect pa na iba, pwede kong instant na baguhin yung program. So sa akin na kinakalibrate ko po ito. So ngayon, so yan po yung ating manual scanning. So bago natin ma-pinpoint, pag na-pinpoint na natin yung ating prospect, so gagamitan po natin ng manual scanning. Yan, ito po yun. Ayan. And then ito po rin po yung ating isang gamit na minodified ko na po. So para mas effective siya. So mas okay siyang gamitin na mas okay po siyang gamitin na ating makita talaga yung deposito. So na-modified na to. May mga konti akong binago rito para maging mas accurate po siya. So ito po yung ating ginagamit. So ito na rin po yung pinang-i-scan natin sa buong area para may point natin yung target. Okay, so kasi malawak yung ini-scan po nito. Kaya niya mag-scan ng malawak. And then
Ito yung una nating ginagamit pagka naglo-locate po tayo pag wala na talagang markers. Pero mas inuuna po kasi yung remapping at saka marking. Depende na lang sa sitwasyon. Kung nagmamadali pag nagmamadali sila, ito gagamitin ko. Pero pagka hindi sila nagmamadali, ay magre-remap muna tayo. Magbabasa muna tayo ng marka sa area. And then, so ito yan, yung ginagamit natin. And then, meron po tayo rito na ginagamit sa mga gustong magpa-scan din po. Yan. So, yan po. Yan yung software niya. So, Baston po yan. Hindi ko na ipapakita yung Baston na scanner. Okay, so, yan. Ito po. Okay, so, ginagamit natin yan sa pang-scan. And then, yung isa rin po nga ginagamit nating scanner. Ito. So, yan. Kung siguro kabisado nyo yan. So, ito po yan. Ito po yung ating scanner na ginagamit. Makakatulong din yan. Okay. Nakakatulong po yan sa mga gamit. So, depende na lang po. So, kaya nga sabi ko kanina, kailangan yung alamin niyo po yung advantages and disadvantages para perfect po nating magamit sa area at paglo-locate ng ating mga hinahanap po. Okay, so ayan ang ating gagawin. So mga gusto magpa-scan po, kontakin lang po si OG Chris at saka yung naka-plus na number. At pag-usapan po natin kung anong gagawin natin sa mga area niyo. So maraming salamat po sa pagsubaybay. At nawa po pagpalain po tayo ng Diyos na may-ari po ng lahat. So siya lang po ang ating hihingan ng gabay at knowledge and wisdom para matunton yung mga pinatago po niya sa mga Japanese. Okay, so naniniwala pa rin ako na kung bakit nangyari yung World War at pinalalat ng mga deposito sa Pilipinas ay merong purpose ang Diyos. Okay, so kailangan lang nating basahin ang kanyang salita. Okay, so yun. Maraming salamat sa pagsubaybay at God bless po sa ating lahat.